Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Mga be, mabilis ang chismisan lang tayo for today's video ha. Medyo napasarap ng love life si kuya niyo eh. Kaya wag na natin patagalin, kaya eto na ang chismis of the week. Inaprubahan na ng National Telecommunications Commission ang registration ng kumpanya ni Elon Musk na Starlink. PLDT, ano na? Kabahan ka na be. Isang tila baga buhawi ang namataan sa General Trias, Cavite na naminsala daw ng may 100 na pamilya. Climate change is real na talaga. 300 billion pesos na utang ng gobyerno sa Bangko Sentral ng Pilipinas hinihiram para gamitin sa COVID response. Nabayaran na agad bago mag-due date. Partida tulog pa yan sa lagay na yan ha. Hindi talaga. Parang regalo na to ni PRRD sa incoming administration ha. Habang si Mama Lenlen, itigil na muna daw ang pagtanggap ng application for medical and burial assistance, pati na rin na kanyang bayanihan e-konsulta. And I quote, makakaasa po kayo na babalikan kayo ng tanggapan para sa mga updates tungkol dito. Makakaasa daw tayo. Aasa ha? Aasa tayo. Asa ka. Parang kasalanan pa ni Inday Sara na matitigil pa yung proyekto mo eh, no? Galing! Galing talaga ng nanay nyo. Veteran actress, Queen of Philippine Movie, Susan Roses, pumanaw na. Our condolences po sa mga naiwang pamilya. Respeto, pagmamahal at pag-unawa, yun lang sana ang sabi ni tita mo Sharon Cuneta. Habang yung isang anak niya, ewan, yung utak hindi ko alam kung saan napunta. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. So, sinong presidente mo ngayon, Iha? May sarili kang bansa, be. Kasi kami dito sa Pilipinas, si BBM na yung prinoklamang presidente. So, ayun na nga. Matapos ang 2 araw na canvassing sa joint session ng Senate at House of Representatives, official ng prinoklama sila Inday Sara at BBM bilang bagong vice at pangulo ng ating bansa. Samantala, hinarang ang ilang grupo na magpoprotesta sana sa Batasan Complex laban sa canvassing ng boto na ginagawa doon. Deserve nyo yan, mga be. Ang gugulo nyo. Bad news, 3 sa 5 kabag ang nakalusot sa party list. Ang mga party list na Kabataan, ACT Teachers at Gabriela ay naiproklama na ng COMELEC. Magkakaroon sila ng tig-1 seat sa Congress. Ayos! Dagdag pondo na naman sa mga rally nila, no? Galing! Patuloy nating suportahan ang legal front ng mga NPA, no? Diba? Plan nyo. Samantala, sa Pakistan, nadali ng vote of no confidence ang prime minister nila. O diba? Hindi na kailangan dumaan sa mahabang impeachment trial or maghintay ng ilang pantaon bago magbotohan ulit. Malamang sa malamang may ginawang kabalbalan tong prime minister nila para madali siya ng ganyan. Ganyan sa parliamentary system. Sana all na. Roro vessel Mercraft 2 na may 126 na pasahero na galing Polillo Island papuntang Real, Quezon ay nasunog sa gitna ng kanilang paglalayag. 7 ang patay, 3 ang nasa critical na kondisyon at 21 ang sugatan. 106 na ruta ang binuksan ng LTFRB para sa libreng sakay sa loob ng Metro Manila. What? So ibig sabihin, bukod sa pag-extend hanggang June 30 sa libreng sakay ng MRT3, may libreng sakay pa ng mga PUB na umiikot sa Metro Manila? What? Galing naman talaga. Tulog pa yan ha? Mahigit na 100 million pesos jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Nasungkit na ng isang lucky bettor. Congrats sa iyo ha. Bekena man. 14 na foreigners at 2 lokal ang nag-positive sa COVID-19 sa Palawan. Kasalukuyan pa itong tinitignan kung anong variant. Tayo dyan. Baka monkeypox pa yan ha. Pasasakitin nyo pa ulo ni PRRD. Monkeypox. Putang ina, pati yung mga unggoy ito nakikialam na sa 2 ang sugatan sa pagsabog ng isang bus na naganap sa Coronadal City, South Cotabato. Sinusang Mayo 1, nagtatalak na naman sa daan. Agarang pagtaas daw ng national minimum wage sa 750 pesos ang kanilang pinaglalaban. Be, in case patanga-tanga ka, ganito yan ha. Kapag bigla-biglang tinaas ang sahod ng mga manggagawa sa buong Pilipinas, yung mga kumpanya aaray. Susunod sila, no choice eh. Pero mahihirapan sila magpasweldo sa mga kasalukuyang tao nila. Kaya ang mangyayari, malaki ang chance na magbabawas na lang sila ng tao para hindi sila malugi at makapag-comply do sa agarang national minimum wage na hinihingi nyo. O edi mas dadami ang nawalan ng trabaho niyan. Kung tayo ba, nagpapapasok na lang ng mas maraming foreign investor. Gaya ng sinasabi dito ni Idol Robin Padilla, di sana dadami ang kumpanya na magaganda magpasweldo. At kung sasabayan pa ito ng federalismo, hindi lang sila sa mga highly urbanized cities magkukumpulan, kundi sa buong bansa bubuo sa magagandang trabaho. Kasi alam nyo ba, hanggang ngayon, tayo ang may pinaka-restrictive sa mga foreign investors dito sa Southeast Asia. Pangatlo tayo sa may pinaka-mahigpit na magpapasok sa mga foreign investors sa buong mundo. Gets nyo? Hindi pa rin. Gago pala itong mga
At ang pinaka-importante at sinusubaybayan nating lahat ng balita, Jack Roberto nag-flex na kanyang abs sa picture nakuha ng kanyang nobya si Barbie Fortesa. Inang balita to. Iyoko na!